Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime? Habang naghihirap yung ating mga tao, habang lubog tayo ngayon sa kahirapan dahil sa sitwasyon natin. Kung isa ka rin sa mga na-high blood kay Representative Arlene, huwag mo tong scroll. Ang video na ito ay para sa'yo. So, what's up mga ka-pride? Long time no see. Ang tagal ko kasing nagpaka-busy kaya medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-react sa mga bagay-bagay. Marami ako napalagpas na mga issue pero ito talaga, si Representative Arlene, hindi ko mapalagpas kasi kuhang-kuha na yung inis ko. Yun. Sa mga hindi makarelate at hindi pa nabalitaan, minungkahi lang naman niya na suspendehin muna yung paghuli sa mga lumalabag sa batas trapiko. What? I would like to address this question to the LTO. Kung pwede lang, maiba muna ako, Mr. Chairman. Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime? Tama ba yun? Oo, may tama ka. Habang naghihirap yung ating mga tao, habang lubog tayo ngayon sa kahirapan dahil sa sitwasyon natin. Ang katwiran niya, dahil nga tumataas na yung presyo ng mga gasolina at produktong pang petrolyo. Pwede ba yon na may no apprehension, wala munang huli? Anong connect? Lalo sa mga single motor kasi yun ang ginagamit ng mga parents para sa paghatid sa mga bata sa school, or baka pwedeng bigyan mo na natin ng status quo. Like, kasalanan ba ng gobyerno kung magkaroon sila ng violation? From the office of the LTO, sir? I'm not pro BBM. I'm not pro DDS. I'm pro good governance. Clear. Klaro yan baka kasi mang bash-bash kayo dyan ng hindi mo na kinaklaro yung mga bagay-bagay. Anyway, feel free to bash me all you want. Pero kasi ang issue, nag-isip ka ba muna bago mo binuka yung bibig mo? Imagine, eto nga, may batas trapiko na tayo dito sa Pilipinas ay nagkakagulo-gulo pa. May road rage, may road accident, and everything. Tapos papasuspend mo yung paghuli? Okay ka lang? Like, okay ka lang? Tama ba yun? O tama, may tama ka talaga. At talagang tatamaan ka na. Kasi sa Batangas, ang favorite naming expression is, ikaw gay ulaga. Una sa lahat, bakit ka ba nandiyan sa posisyon mo? Sana all, diba? Sumusweldo ng ganyan, tapos ganyan lang yung naiisip mo? Marami ka bang huli, kaya ganyan ka? Ginagamit ko pa yung mga mahihirap, keso ganyan, keso ganito. Di mo ba na-anticipate na pwedeng i-take advantage siya ng mga violators? Imagine maglalabasan yung mga e-bikes. Tapos magdadrive yung mga minors. Tapos wag natin hulihin. Tapos pag may na-aksidente, di mo yan kasi minor nga Naisip mo ba yun? Malamang hindi, kasi wala ka nun. Alam niyo, sa totoo lang yung pera ng taong bayan, naubos dahil sa mga politikong katulad niyo Ubus na nga yung pera ng taong bayan, pati pasensya namin inubos nyo talaga. Paldong-paldo kayo Sinong papahirapan nyo? Traffic enforcers. Kasi in the end, makikipag-away sila. Kasi sabi mo wag hulihin. Ikaw na lang kaya ilubagay doon sa kalsada, gumitna ka. Ikaw yung magsabi sa kanila na okay lang, hindi po namin kayo huhulihin. I-try mo kahit once lang maging traffic enforcer. Wala ka bang tulog? Sige tulog ka muna. So, kung isa ka sa mga nainis, comment mo lang. And sa mga bago, sa mga napadaan, don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow my TikTok account and my Facebook page. And once again, this is Chris and you're watching White Lion Returns. Pahaba lang matulog ka. White lion plows through the haze, stronger now in 1,000 ways. Untamed heart, untouchable gaze.